Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kabayan, ikinagulat ni Atty. Harry Roque ang bilyones na pondo ng AKAP at DSWD kung saan ay umabot ng mahigit 27 bilyong piso na ginamit ni Speaker Martin Romualdez. Ito ay para sa pangangalap ng pirma kapalit ng kanyang isinusulong na People's Initiative para sa pagbabago ng saligang batas. Matatandaan na ikinagulat at ibinunyag ni Senadora Amy Marcos sa Senate hearing na ginamit pala ng Kamara ang pondo ng DSWD kung saan ay namamahagi ng 20 milyong piso bawat distrito itong si Speaker Romualdez. Sabi ni Roque, ngayon lang siya nakarinig ng ganitong sistema kung saan na si Speaker Romualdez ang nagdidesisyon at hindi si PBBM. Ngayon lang po ko nakarinig ng ganito na ayuda, hindi galing sa presidente ang proposal, galing mismo sa House. At tanging si Speaker lang ang magdidesisyon kung paano gagastusin. Paano mga senador? Ang mga senador na 16 million ng boto, si Speaker siguro 80 mil lang siguro ang boto ang kanyang mandato galing sa Tacloban. O sabihin na natin 150,000. Ano ba naman yung 150,000 na boto kung i-compare mo sa 16 million? Sino ba ang mas may karapatan magbigay ng ayuda? Yung binoto ng 16 million o yung binoto lang ng 150,000? Di ba sentido ko mo naman? Samantala, nagkaroon ng talakayan itong si retired General Captain Dado at isang kilalang vlogger na si Jojo de Guzman kung saan ay napag-usapan nila ang kasalukuyang nagiging sistema ngayon ng ating gobyerno, partikular ang relasyon ni Vice President Inday Sara at ang ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napag-usapan nila ang usapin sa ICC kung saan ay tila pabago-bagong desisyon ni PBBM kung muling magbabalik tayo sa ICC para imbestigahan si dating Pangulong Duterte at ang iba pang sangkot di umano sa uplantukhang kabilang si Senadora Bato de la Rosa at Vice President Inday Sara Duterte. Anong tawag mo to sa taong pinalibing yung tatay mo? Tapos nun, papakasuhan mo sa ICC, pababayaan mo, papahuli mo. Di ba walang yung tao yun? Di ba? Anong tawag mo sa tao na niligawan mo yung Sara Duterte na pwede namang tumakbo ng presidente, pero hindi, galit yung tatay sa anak, bakit di ka tumakbo? I'm handing it to you in a silver platter. Hindi tayo. Dito lang ako muna, Vice President. Supportan natin si Apo BBM. Ano ang masasabi mo dito, Kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hanggat sinasabi na Sara na bigyan ng pagkakataon si BBM, nandiyan pa ang unity team. Do you think ba magyayari yung kay Tatay Diggs? Hindi. Kasi nandiyan pa si Sara para pagbigyan ng pagkakataon, nakikinig pa siya, binubuhay pa niya yung unity team. Di ba? Kahit masama yung loob, ayoko sabihin na talagang masama ang loob, hindi ko siya nakakausap ha. Ang sa akin, nakikita ko, nakakasama ng loob naman talaga yon. Yung tatay mo nagpalibing nung tatay niya. Tapos ikaw, all out ka, suporta sa lintik na yung kumpanya na yan. May pa-sweetams pa kayo na red and blue. Nagaganon-ganon pa kayo sa mga picture-picture, di ba? Kumbaga sa mga, parang mga mga love team di ba? May pag-asa pa si BBM dahil sa nandiyan si Sara. Na, ayusin niya, huwag mong pastusin yung tatay. Ayusin niya.
anong tawag mo doon sa taong pinalibing yung tatay mo? Tapos nun, papakasuhan mo sa ICC, pababayaan mo, papahuli mo. Di ba walang yung tao yun? Di ba? Anong tawag mo sa tao na niligawan mo yung Sara Duterte na pwede namang tumakbo ng presidente, pero hindi, galit yung tatay sa anak, bakit di ka tumakbo? I'm handing it to you in a silver platter. Hindi tayo. Dito lang ako muna, Vice President. Supportan natin si Apo BBM. At yung tao, they went wild. Wow, wow, Apo BBM, di ba? And then, bigla mong, parang hinitsupwera, binibitawan mo, parang ganon ang dating. Di ba walang nga yung ganon? Manggagamit? Exactly. Now, question mark, manggagamit. Anong tawag mo doon sa meron kang Vic Rodriguez na kasama mo? Ang tagal-tagal na. Eh di ba ginamit mo lang? Kasi binabayaan mo rin. Di ba? Sandali lang ha. Gulo yung aso eh. Kung ka dito, nagagalaw eh. Ayun. So, Pinalitan ng mga dilawan eh. yes. So anong tawag mo sa ganon? And anong tawag mo sa tao na hinahayaan yung pinsan mo naggaguhin lahat? O yung asawa mo na yun yung question mark kung mabe-verify pa yon kasi hindi natin alam, di ba? Pero connecting the dots, mas malaki yung timbang ng tao, tinimbang ka ngunit kulang. Malaki ang kulang nitong tao na to. May diferensya. Tapos yung droga na sinasabi na Duterte na nagsabi na kasama siya sa listahan, biglang kinabukasan ang lumabas, PIDEA. Eh gago ka pala eh. Dapat presidente lumabas. Dapat si Yes. BBM ang lumabas. Nagpa-drug test dapat. Either nagpa-drug test siya o nag-sorry siya, the easy way out with humility. Yes, Humility. naamin ko, pero that was a long time ago. Ganon, mataintindihan pa ng tao yun eh. Parang yung Gloria Arroyo, I am sorry. Yung kay Garci. Pero hindi. It has to be PIDEA na parang sinungaling si Duterte. Nung nahuli siya sa interview, sinabi pa niya, fentanyl. Ang may problema si Duterte. Bangag si Duterte. Anong klaseng tao yun? Eh, sa argumento nga, mahinang argumento yung ibabalik mo yung debate doon sa tao na nag-aano sa'yo, nagko-question sa'yo. Parang sisiraan mo siya. Ang simple lang yun eh. Hair follicles, magpa-drug test ka. Tapos, wala na yan. Di ba? Ba't di niya magawa? Kasi pagka ginawa niya yun, baka mamaya, biglang lumitaw yung walang yang na yan, pulboronic na yan. Di natin alam kung meron o wala. Ako, inintay ko nga baka magkaroon eh. Hindi natin alam. Pero, hindi nga kaya, dadating yan sa eksena, kung isipin mo rin, hindi nga kaya meron. Abay, napakatindi po ng ginawa ng pirma. Namimili ng boto, naglilin lang na ayuda ang kapalit. So sa akin po, this is contrary to law, public morals, and of course, it bastardizes the Constitution. So dapat po yan mailabas. Kung ako si special ate to the President, ipapakontempt ko yan kapag yan ay hindi nagsabi kung sino yan. Dahil, again, ang investigasyon po ng Senado, that is plenary in character, hindi po dapat ini-invoke ang right to privacy. Siguro po pwede ang right against self-incrimination, yung idadawit mong sarili mo sa krimen. Pero ang privacy, I doubt it po kasi public talaga ang hearing dyan at saka hindi naman po data privacy hinihingi dyan eh. At tinatanong natin talaga ay kung sino nagbigay ng donasyon na meron tayong karapatan malaman kasi tinitingnan nga natin kung itong bribing initiative ay nanggaling nga sa taong bayan o nanggaling sa politiko. So ano pa ang ebidensyang nakalap? Well, syempre, nandyan na yung email na siniwalat ni Super Ate to the President na nanggaling sa tanggapan ni Mr. Specker na nagbibigay direksyon sa lahat ng mga kongresista na kinakailangan, kumuha na sila ng 3% na pirma sa kanilang mga distrito dahil kinakailangan nga po 12% nationally tsaka 3% per district. Tapos ito pa, meron pang akat. Siyempre, ang dami ng testigo na nagsabi na nung pinapirma sila, yan daw ay para sa ayuda. Siyempre, sino ba naman ayaw sa ayuda kaya pumirma sila. Pero ang lumabas ngayon sa Senado, meron pa palang pondo, 27 billion akat.
Wala ito doon sa National Expenditure Plan. Ito yung sinimutin ng Malacanang sa Kongreso. Wala ito doon sa final appropriations bill, no, as approved by both houses. Ito po ay isang insertion na pinasok ng mga taga-kamara doon sa Bicameral Conference Committee. Alam niyo po talaga, yan ang hirap dito sa ating budget process. Otherwise, lahat ng step sa ating budget process ay meron transparency. Kasi yung NEB, National Expenditure Plan, NEP, yan po ay publish, linalagay sa internet, pwedeng busisiin. Tapos yung mga different committees na dumidinig ng mga budget ng iba't ibang departamento, publiko rin ang kanilang hearing. No? Tapos, pag na-approve sa committee level, nasa plenaryo, approve nila yung General Appropriations Bill. Public din. Ang hindi po public na nakatago sa publiko ay yung Bicameral Conference Committee report. Diyan po tinanggal ang confidential fund ni Inday Sara Duterte. Dahil yan po ay naging recommendation nga ng small committee sa Kamara matapos maaprubahan na ng plenary yung General Appropriations Bill. At apparently, hindi alam ng senador na merong akat. Bakit naman sila papayag? Nakalagay doon sa insertion na yon na tanging si Mr. Speaker lang ang po pwedeng magdesisyon kung kanino ipadadaan itong akat na ito. Di ba kakaiba yan? Kaya naman sa akin, kapanipaniwala na hindi alam talaga yun ng Senado, bakit? Kung ikaw ay meron kang 15 million votes, ikukumpira mo sa 100,000 votes ni Mr. Congressman, bakit sila lang ang makikinabang dyan sa ayudang yan? Alam nyo naman, epal yan eh. Kapag ikaw ay politiko at namigay ka ng ayuda, epal yan para sa'yo. Papayag ba naman ang mga senador na 16 million ng boto na hindi sila mamimigay na akat? Kaya kapanipaniwala talaga na insertion niya na tanging Kamara lang ang nakakaalam. Ano ngayon ang significance itong akat na ito na 27 billion? Kasi nga, sinabi ni Super Ate to the President na nangako ng 20 million kada legislative district. Okay, ito po, math ha. Bubuksan ko lang yung aking calculator dahil mahina ako. Ang hirap dito, napakalaki po nun eh. 27 billion, okay? Million lang yan. Billion, ako. Ayaw na po. Hanggang 270 million lang yung aking computer. So anyway, divide natin to 300, sabihin na natin 300 districts. Lumalabas, tatlo pa, lumalabas po, mali kulang ng zero no? So lumalabas po na talaga, mas malaki pa sa 20 million kada distrito ang po pwedeng makuha ng mga kongresista na magdi-deliver ng 3% votes. Tanong, na-establish na yan? Hindi pa po. Ang na-establish lang ni Super Ate to the President, nangako na 20 million kada distrito. Ang tanong, saan naman niya kukunin yan? Alam ko malaki ang kanyang confidential fund. Parang magkano ba yung confidential niya at saka extraordinary expense, parang 1.71 billion. Pero hindi sapat yan. Punta to 20 million na merong 300 congressmen. No? So posible po, yun po, teorya pa lamang, posible na ang pagkukunan ng 20 million kada distrito ay itong akat na tanging si Speaker lang ang po pwede magdesisyon kung kanino pupunta. Nakakakilabot po. Alam mo po bakit? Napakatagal ko po naging empleyado sa Kamara. Nung ako po yung nag-aaral ng abogasya sa UP, nagtatrabaho na po ako sa Kongreso. Tapos po, naging Chief of Staff din ako para sa Kongresista ng Pasay. Tapos naging Kongresista ako mismo. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganito na ayuda, hindi galing sa Presidente ang proposal, galing mismo sa House at tanging si Speaker lang ang magdidesisyon kung paano gagastusin. Paano mga senador? Ang mga senador na 16 million ng boto, si Speaker siguro 80 mil lang siguro ang boto ang kanyang mandato galing sa Tacloban. O sabihin na natin 150,000. Ano ba naman yung 150,000 na boto kung i-compare mo sa 16 million? Sino ba ang mas may karapatan magbigay ng ayuda? Yung binoto ng 16 million o yung binoto lang ng 150,000? Di ba sentido ko mo naman? Bakit papayag ang Senado kung nalalaman nila yon? Pero siyempre, pag pinagtagni-tagne, yan ang pong malinaw. Yung 55 million na di umano ginastos sa commercial, hindi po yan ang galing sa donors. Bakit? Dahil kung meron po yan galing sa donors, dapat siniwalat ang pangalan, dapat tinignan kung nagbayad ng buwis.
Yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!